Tingin ng ilang eksperto sa batas, mas matatagalan pa ang pagpapawi kay dating Congressman Zaldico, lalo't humiling siya ngayon ng political asylum sa France. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong latest update sa asylum application ni Zaldico? Jiggy, nakapulong ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos ang ambassador ng France at ang envoy ng Czech Republic. Pero ayon sa palasyo, hindi hinaling ng Pangulo na harangin ng France ang political asylum application ni Zaldico. Hindi raw manghihimasok ang Pangulo sa desisyon ng isang bansa. Pero hiniling ng Pangulo na magbigay ng karagdagang impormasyon kung bakit pinalaya si Ko sa Czech Republic. Ang palasyo ang unang nagbalita na humihingi umano ng asylum si Ko sa France. Ang asylum ay proteksyong ibinibigay ng isang bansa sa isang dayuhang tumakas sa kanyang bansa dahil sa banta sa kanyang buhay, kalayaan o kaligtasan. Mahaba-haba ang proseso ng asylum application. Sa France, ang asylum claims ay sinusuri ng Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. Posible itong tumagal ng 6 na buwan at mas mahaba pa. Depende kung gaano komplikado ang kaso. Kailangan patunayan ni Ko na biktima siya ng political persecution. Hindi sasapat na dahilan ang kinahaharap niyang kaso rito sa Pilipinas. Kung di siya pagbigyan, pwede pa rin naman niya itong iapela. Pero kung mapagtibay na denied ang kanyang asylum application, pwede siyang ipa-deport pabalik sa huling bansang pinanggalingan niya. Alinsunod yan sa international rule na tinatawag na non-refoulement. Sa ilalim niyan, hindi siya pwedeng ibalik sa sarili niyang bansa kung saan may banta sa kanyang buhay o kalayaan kahit denied ang kanyang asylum application. Jiggy? At Camille, ano pang ibang legal options ang ating gobyerno para mapauwi sa Pilipinas si Zaldico? Jiggy, ayon sa international law expert na si Attorney Rodel Taton, diplomatic channels ang pinakamabilis pa ring paraan para mapabalik ng bansa si Ko. Pwede raw kausapin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos si French President Emmanuel Macron. Wala kasing extradition treaty ang Pilipinas at France, kaya pwede raw na idaan na lang ito sa pamamagitan ng bilateral cooperation. Pwede rin daw i-request ang deportation ni Ko kapag hindi naaprubahan ang kanyang asylum application. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Taton. The Philippines has to prove really that there is and there are causes for prosecution, and this is not a case of persecution but rather a case of prosecution for graft and malversation charges. At Camille, bukod sa diplomatic channels, ay may iba pa bang pinanghahawakan ng ating gobyerno para mapauwi si Zaldico? Jiggy, para naman kay international law expert Attorney Romel Bagares, pwedeng gamitin ng Pilipinas ang pagiging miyembro ng United Nations Convention Against Corruption at Convention on Transnational Crime. Miyembro rin dito ang France. Pwede raw gamitin ng Pilipinas ang mga kasunduang yan, lalo't posibleng may kinalaman ang money laundering sa corruption case ni Ko. Pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Bagares. Kailangan po natin maghanap ng isang European state anchor. Kung ang aligasyon po natin meron pong organized crime na nangyari kasi ang flood control scam allegedly was not the handiwork of one person. Kailangan tingnan kung merong mga assets doon sa saan mang European country. Pagkatapos po niyan, yung state na yun, kung ano man yun, Pransya ba yun o Portugal o Spain or whatever, na mayroon pong assets si Mr. Ko, sila po yung mag-request, mag-i-issue po ng national arrest warrant, which can then be translated or transformed into a European arrest warrant. At yun po yung hihahain ngayon laban po kay Mr. Zaldico. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.